Mula sa pagiging service crew noon, naglalakihang kaldero na ang mga iniluluto ngayon. Yan ang mga patok na video online ng vlogger na si Gilbert o mas kilala bilang Impoy's Journey sa YouTube. Kaldereta, minudo, Shanghai, chop suey. Kahit ano pang lutuin, yakang-yaka raw niya. Kare-kareng oxtail, 10 kilo. Pero ang kanya raw talagang specialty, mga ulam na ang pangunahing sangkap, buntot ng baka. Yung pong buntot ng baka, unang-una, mas mura po siya doon sa pangkaraniwang hiwa ng baka. Tapos ay meron po siyang kakaibang lasa. Meron po siyang tinatawag na parang gelatinous na doon sa kanyang texture. Ang ka-wonder nating si Gilbert, nagtrabaho noon bilang service crew sa Maynila. Hanggang sa naging mga assistant cook at natuto po akong magluto step by step. Mahilig po sadya ako magluto kahit nung bata po ako ay nagtatry-try na ako magluto ng mga paisa-isang mga putahe. Pero nung dumating ang pandemya, nawalan ng trabaho si Gilbert at napilitang umuwi sa Batangas. Habang walang trabaho, naisipan niya raw magluto ng mga putaheng natutunan niya noon sa kanyang trabaho. Dahil walang budget noong pambili ng baka, ang isinahog niya ang buntot ng baka. Dito lang po sa bahay, naisip ko mag-post ng mga video sa online habang paisa-isa na nilulutuan ko yung aking mga pamangkin. Hihintayin po natin itong magsabaw at ililipat natin sa pressure cooker. Hanggang sa nung makilala po ako yon, may mga subscriber po nagtiwala sa atin na ipagluto sila. Yung mga subscriber ko po na nasa iba't ibang bansa, pag nauwi, nagre-request sila na ipagluto. Ngayong araw nga, nakatanggap si Gilbert ng order mula sa isang subscriber na taga Batangas din. So tara mga ka-wonder at palengke muna tayo. Papatimbang po natin. Magkano kilo po? 320 ang kilo. Papatadtad po natin at ipapagayat na para hindi tayo mahirapang maggayat. Ang recipe niya for today, sinampalukang buntot ng baka. Yan, nakulo na. Ibablanching po muna natin yung ating buntot para po mawala yung lansa at yung mga amoy ay mabawasan. Yung mga tinatawag nating impurities, kailangan po natin tanggalin yon. At ito po ipapalambutin natin sa loob ng 30 minutes. Depende po sa tigas ng baka, pag minsan po ay 30 to 40 minutes. Kapag malambot na ang karne ng baka, igigisa na ito at titimplahan ng sampalok para umasim. Matapos iluto ang sinampalukang buntot, hihintayin na lang ni Melvin na kunin ito ng kanyang customer. So mga ka-wonder, nandito na yung ating subscriber, si Ma'am Melly. Ayan, at nandito na ma'am yung inyong paluto na sinampalukang buntot ng baka. Napanood ko po siya after pandemic, then after that, nagtanong na po ako sa kanya na kung pwede akong makapag-order once na kailangan ko. Kasi po, yung pong lutong Batangas, yun po ang paborito namin talaga. Ayos po ang lasa. Tama lang po ang lambot bago tama lang po sa asim. Sulit na sulit po ang lasa. Talagang natural, masarap na masarap po. Para mas makatipid, imbes na karne ng baka, buntot ang binili ni Gilbert para iluto. Bali, pagdating po sa buntot ng baka, medyo parehas po siya sa organ meat. Wala naman po siya ng mga uric acid, ganyan. Pero yun po kasing buntot ng baka, mas mataas din po yung kolesterol niya.